Orasyon laban sa sunog. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Aking binabati ang aking mga estudyante at tagapanood diyan sa San Isidro, Leyte. Aking binabati din ang aking mga estudyante, tagapanood at kaibigan. Maraming salamat kay Ems, kay Glenda, Daisy, Rodinia. Maraming salamat din kay Gina at kay Ariston. Pati na rin sa mga nag-imbita sa akin sa Leyte. Maraming salamat sa inyo at pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos. Orasyon laban sa sunog. Ito'y proteksyon sa bahay upang maiwasan ang sunog. Tagubilin. Ito ay ginagawa lamang sa eksaktong alas 3 ng hapon ng unang Biyernes ng mga sumusunod na buwan lamang. Hunyo, Setyembre at Disyembre. Doon lamang pwedeng gawin ang orasyon at ritual na ito. Ito ang mga kailangan at ihanda ang mga gamit. 4 na piraso ng salompas na bago. Pentel na pula. Bago lamang at hindi nagamit sa ibang klaseng bagay. 3 pirasong esperma na kandila. Sa eksaktong alas 3 ng hapon ng unang Biyernes ng buwan na aking mga binanggit ay ihanda ang mga gamit na kailangan. Itirik ang 3 kandilang puti na ang korde ay patriangle. Matapos nito ay ilagay sa gitna ang 4 na piraso na salompas, pati na rin ang pulang kandila. At pagkatapos nito ay dasalin ang general round na debosyon at poder na aking turo. At pagkatapos nito ay dasalin ang mga sumusunod: 3 Ama Namin, 3 Aba Ginoong Maria, at 3 sumasampalataya. Ihanda ang 4 na salompas at isulat ito doon sa parte ng salompas na madikit, hindi sa parte o sa labas ng salompas. Uulitin ko, ang orasyong ito ay isusulat sa parte na madulas ng salompas, yung didikit sa pader o sa haligi. Ito ang orasyon: Mentem Santam Spontaneum Honorem Dio Patria Liber. Ang 4 na salompas ay pandikit sa parte ng kisame o dingding na nasa hilaga, silangan, kanluran at timog. Nandito ang translation sa English at Tagalog. Ang Karunungang Lihim ay isang eskwelahan kung saan kayo matututo sa paggamit ng mga lihim na salita, mga Latin at orasyon. Kayo ay magkakaroon ng kapangyarihan. Ang mga orasyong ito ay galing pa sa aking mga ninuno na aming lahi ng mga verbo. Ang mga orasyong ito ay purong kanan at galing lamang sa ating mahal na Diyos. Gamitin sa pagtulong sa kapwa ang mga orasyon. Importante ang sequence ng pagdidikit sa kisame o parte ng dingding. Unang ididikit sa kisame ang norte. Pangalawa naman ay east o silangan. At ang pangatlong ididikit ay kanluran. At ang pangatlo
ay ang timog o south. Huwag magkakamali sa sequence ng pagdikit ng bagay ay napaka-importante. Ang ritual na ito ay kailangan gawin nang ikaw lamang ang tao sa bahay at walang iba. Hindi rin pwede na maingay ang paligid. Ang orasyong ito ay lubos na napakalakas. Maaaring ituro sa mga mahal sa buhay at sa kaibigan. Share lamang ang video na ito. Pamilin ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang paggagamitan. Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maaari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo, pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging matulungin sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga karunungang lihim ng mga verbo.